Dalawang araw na nga lang po ay Fire Prevention Month na, at sa kabila po ng mga paalala ng mga otoridad ay kabi-kabilang sunog naman ang nararanasan dito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dito po sa Barangay Rosario, Pasig ay isang sunog ang sumiklab kaninang mag-alas 12 ng tanghali, kung saan nasa 100 pamilya ang tinataya pong nawala ng tirahan, at ito po'y katumbas ng may 6 na pong mga kabayan. At mapapansin nyo nga po sa kilikuran na itong mga bahay na nasunog dito ay talaga naman pong naabo hanggang sa lupa, ika nga, dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, lalo pat mga light materials ang gawa ng mga bahay na ito. At makikita nyo na hanggang sa mga sandaling ito, bagamat may mga ilang oras nakakalipas, ay umuusok pa rin po ang lugar na ito. At sa kabila nga po ng pag-ulan naman dito sa lugar na ito, at tila takaw sunog nga po lugar na ito, lalo pat hindi lamang itong unang beses na nagkasunog dito sa linya ng mga kabayang ito. At balikan po natin ang pangyari kanina, at narito po ang aking report. Mag-alas 12 ng tanghali nang sumiklab ang sunog sa bahaging ito ng floodway sa Rosario, Pasig. Dahil gawa sa light material sa mga bahay dito, mabilis na kumalat ang apoy. Tinatayang nasa 6 na pong bahay na tinutuluyan ng may 100 pamilyang kaagad na naabo. Sa bilis ng pangyari, ang iba ay wala nang nailigtas pa, lalo pat nagsimula raw ang apoy sa mas mababang bahagi paakyat sa kanilang lugar. Kandila daw. Kandila. Gusto mo yung patayin sana, hindi mo na kasi nasa ilalim eh. Nasa school kasi ako, tapos wala kaming klase. Tapos bumalik na lang muna sana ako. Tapos tinext ako nung kaklase ko na yun nga daw, may exam nga, may quiz nga kami. Kaya bumaba ako ng Eastwood. Nakita ko na yung sunog doon, pero akala ko lang malapit sa amin. Tapos yun na, tinext ako nung kaibigan ko, sabi niya, nasusunog nga daw yung bahay namin. Ay, hindi ko alam yung nangyari kasi nasa trabaho ako. Tinawagan na lang ako ng asawa ko. Bibigyan ba kami ng relocation o patayo pa kami uli dito? Isa sa mga ininalang dahilan ay napabayang kandila. Karamihan sa mga residenteng nawalan ng tirahan, handa na raw magpa-relocate. Hanggang hapon, patuloy naman ang pagsisikap ng karamihan sa mga residente na makapagsalba ng kahit anong bagay na maaari pang mapakinabangan o maibenta para kanilang pagsimulang muli. Sa puntong ito ay makakasampo natin si Ginoong Obet Caingan, isa po sa mga rumisponde bombero dito po sa lugar. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi rin man. Sa update po ng investigation, ano po ang lumalabas talaga na pinagmulan ng sunog dito? Yung pinagmulan ng sunog, may naiwang kandila doon sa isang bahay. Apo. Tapos wala yung may-ari ng bahay, kaya siguro nagkaroon ng sunog. Yun ho bang may-ari nakabalik na ulit para maimbestigahan nyo pa rin kung bakit? Nakabalik na. Ano pong sabi niya? Na at least dinala siya sa police station para maimbestigahan. Hindi na nalaman yung investigation. At yung paano itong mga lugar na ito, itong mga ibang mga kabahayan, ano ang gagawin yung paalala sa kanila dito sa mga pangyaring ito? Yung tulad ngayon, asa mapasok tayo sa buwan ng month of fire prevention, siguro mag-ingat na lang tayo. Yung mga bahay natin, huwag nating iiwan na may mga nakasaksak pa mga outlet. At ganun din, siguro yung double check natin yung mga wires natin. Apo, at totally ho ba safe na tong lugar na to? Kasi napapansin natin may usok pa tong isang bahay dito sa lugar. So far sa ngayon, safe na yung lugar. Na-mapping na lahat yung area. Paano yung mga linya ng kuryente na naapektuhan? Ito ba'y safe na rin? Safe na rin yan. At saka at least naitawag na sa Meralco yan kanina. Opo. At siguro panguling salita po, paalala po ulit dito sa ating mga kababayan. Paalala lang po sa mga barangay Rosario, mag-double check po tayo sa ating mga bahay. Huwag po nating iiwan na meron po tayo iniiwan na lalo na yung buhay na kandila. Yung mga outlet natin, huwag natin hayaan nakasaksak po tayo alis ang bahay. Maraming salamat po sa inyo. Si Ginoong Obet Caingan, isa po sa mga rumispondeng bombero dito sa Rosario, Pasig.